Maayong buntag ug happy Sabat diri sa Binaliw 70 Adventist Church. Data sa atong lesson karon, ang atong lesson ay naguluhan manata sa ikawalo. Kaalam-alang sa matarong nga pagkinabuhi. Akong gitanawong oras alas 9, 2 minutes na lang para mag alas 10. So ato ning usahan ang lesson, dili na ko ni tason. Ang matagpunto lang sa atong lesson ang atong pagtun-an kay kini review man eh. Akong gibasa diri ang kaalam-alang sa matarong nga pagkinabuhi. Para sa atong mga 70 Adventist, unsa man nga kaalam nga gihatag sa Ginoo na kita mahimong matarong nga magkinabuhi. No? Unsa man ning kaalam nga ang matarong magkinabuhi nga matarong. So muna siya ang pangutana sa atong lesson na ang kaalam alang sa matarong nga pagkinabuhi. Once na makahibalota o makakat-untas kaalam, dili kaalam sa kalibutan, kaalam sa pulong sa Dios, tultulan gyud ta kung saon mahimong magkinabuhi nga matarong. So muna gingon sa atong lesson. Og sumala sa atong memory text na nabutang diri sa Salmo 90 versikulo 12, busa tudloy kami pag-isip sa among mga adlaw aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga manggialamon. So once na mahibalo daytas kaalam nga tuas pulong si Ginoo, may tungod sa pagkinabuhi na mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo, unsa mahibalo tas pag-isip sa atong mga adlaw. Unsa man ning pag-isip sa atong mga adlaw og usa ka kasing-kasing makabaton kita usa ka kasing-kasing nga unsa man manggialamon. Kay ang Biblia nagisgot diha og kanang mga buang-buang. Ang taong buang-buang magtukod gani siya og balay asa man tos balas. Pero ang taong manggialamon kung siya magtukod sa balay, didto gyud siya sa bato. No, didto gyud sa rock. So ang iglesia sa Ginoo, ang pundasyon mao gyud ang rock na mao ang kamaturan, na ang nagrepresent sa kamaturan mao si Ginoong Hesukristo, na wala siya kaluyahon. Sumala sa ato mga ubang lesson, ang Ginoo perfect, wala siya kaluyahon, no? Karon ingon diri unsaon man nato na mahimo tang maalam, mahimo tang matarong nga magkinabuhi sa sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong lesson nagtubag ra gihapon, ang imong pulong akong gitipigan sa akong kasing-kasing. So ang pulong dahil sa Ginoo, pag ato ni siyang tipigan sa atong kasing-kasing, mahimo kitang magkinabuhi nga matarong. Mahimo kitang matarong sa tubangan sa Ginoo. Kay naman gyud mga taong nagmatarong lang silang ugalingon, bro. Kana ganing tao, dali ra nimo masabda na ang tao matarong ang iyang tanaw sa iyang ugalingon. Unsa man ang sign ang tao matarong sa iyang ugalingon gani, ang iyang tanaw matarong na. Ang sign mga kaigsunan, kanang magsina siya pangtanaw sa mga sayop sa uban. Kanang magsige na siya, tanawa ra na si sister, awa. Tanawa ra na si brado. Kanang tao daw na magsigtanaw sa mga sayop sa uban, ang tanaw niya siya kugalingon, tarong. Kay nganong mutanaw man ka na nakasabot man gihapon ka na daghan pud kay apan, daghan pud kay mga struggle. Ang tao ang tao daw na mapalayo sa Ginoo, kana magtanaw na siya sa iyang pagkamatarong. Muna siya ang sign ang tao na layo na sa Ginoo, pagtanaw na niyang kugalingon balaan. Kung iyang tanaw na ang iyang sigkataw dawtan, ang tanaw niya siyang kugalingon matarong.
Mao na siya ang sign nga ang tao wala magkinabuhis pagkamatarong kay kumutan-aw na siya sa iyang mga kaigsuonan na murag dautan man gyud nimo kining tawhana ni mamaayo lang ni kung Sabado. Oh. Ang tao gamiton sa kaaway kanang mga taong sigtan-aw sa mga sayop sa uban. Mauna siya ang sign na ang iyang tan-aw sa iyang kugalingon dili man sayop mag-rebuke, open rebuke kay gugma man na nimo. Pero kung ang imong motives ba sig panaway, daghan ang mga tao nga mapandol. So ingon diri, gitipigan nako ang imong pulong sa akong kasing-kasing para ang tao mahimong manggialamon. Karon diri ta sa atong panyawi sa atong kuan. Busa tudloy kami sa pag-isip sa among mga adlaw. Unsa may giingon sa balang kasulatan may tungod sa atong kinabuhi, ang pag-isip sa atong mga adlaw. Unsa may giingon sa Biblia sa mga adlaw sa tao. Unsa giingon sa Biblia nga ang kung makamaot na sa pag-isip sa mga adlaw, ang balang kasulatan nag-ingon nga ang adlaw sa tao sama sa shadow o anino. My days like a shadow. Kay balo mo ng shadow? Kanang anino. Sumala diri sa Salmo 102, versikulo 11, ang akong mga adlaw ingon sa anino nga naglingay og ako nagmala ingon sa balili. So mao na siya. Unsay giingon sa James 4:14, ang kinabuhi sa tao usa lamang sa gitawag nga aso. No? Unsa ang aso? Ang aso o yung kanang gitawag na ang gisgutan diri aso man. Nakita naman siguro mo aso no? Ang kinabuhi sa tao sama sa aso, sama sa anino. Oh. Sa asa man nimo makita ang anino? Ha? Sa ngit-ngit. Sa ato galingon, di man namuha ang aso no. Pero halimbawa sa Ginoo sa Biblia na ang tao, ang kinabuhis tao sama sa aso, sama sa anino. Mawala man ang anino kung may kahayag no. Pero kung mo behind ka sa kahayag, nasa luyo ang anino, naragin nas luyo. So diri mga igsoon kanang anino importante na masabtan nato o kining giingon diri na ang kinabuhi sa tao ingon diri ingon akong basahon diri sa Salmo 103 14 ug 16 ingon diri kay siya nahabalo sa atong kahimtang ang Ginoo nahinumdum siya nakita usa lamang kabog. Oh, gamayng sipyat. Gamayng sipyat ganita. Pasamantam. Magmotor. Gamayng sipyat. Di ra ba gyud ma-welding. Okay lang unta kumpara sa ma-welding atong kamot atong tiil kung kuan o atong ulo, no? Kanang mukaon, masipyat ganitag sa atong pangkaon diha sa ibaligya mga kaigsuonan. Mao na siya mag-cause sa ato og sakit. Na meron ba ang sakit karon? Ang mga sakit ra baron murag sakit sa mga pandato. No? Sakit sa pandato ang mga sakit ron. Oh, di para sa una magkasakit lang tiguang, mga tiguang ra man sa una. Mas gis. So mga tiguang ra man magkasakit na hinumdum ko sa una, ang naay high blood, ang mga labo na og mata, dito ra man as mga tiguang sa una. Pero karon mga bata pa, wa na labo na kay mata. Mga tiguang, mga bata pa, wa na kayo ang buhok. Di ba? Sanggol pa lang nanay sakit, pero sa una, hinumdum ko ang may sakit lang kanang mga may tiguang na mga 70 na o 60 ano sa una. Oh. Karon mga kaigsuonan, ang kinabuhis tao tudluan ta sa Ginoo kung unsaon pag-isip sa atong mga adlaw. Unsa man ang mga adlaw sa tao?
sama sa abog, sama sa anino, sama sa aso. Makita nimo karon ugma dili na. Akong nabantayan diri sa Insisidak, kuan man ko nadto sa group ng Insisidak o sa CCLTS. Ako liman ko sa CCLTS, siya liman siya sa Insisidak. Madako ang iyang kuang area. So, daghang mga kaigsunan na naisakit, daghang mga kaigsunan na mga kuanag yun, pahuway na. Swerte sila, no? Swerte sila kay nauna sila. Kano sa katamo sunod. Ingon sa inspiration, nakoy nabatian na nag-lecture sa US, na ato yan po na mas maayo na mga matay na taron. Kay kung matarong ta, maluwas man ta. Ingon siya, kaysa magkinabuhi daw ta karon, muuswag ang panuigon pero magpakasala ta. Ingon siya, mas maayo pa daw na mga matay na ta karon. Oo. Di ba? Ingon ng Ginoo, ayog hadloki ang kamatayon kasama ra nas pagtulog. Ingon siya, kung magkinabuhi ka karon, if you right today, kung moabot daw ang Ginoo karon, maluwas ta. Kung mamatay ka karon, ingon siya, unsaon man kuno ng taas og kinabuhi na nagkinabuhi ka mas pagkadautan. Oh, kay kung mabot ang panahon, banhaw na bang ka? Kaysa magkinabuhi ta og pagkadautan, ingon siya mas maayo na mamatay na taron. Di ba? Kaysa magkinabuhi ta adlaw-adlaw, buwan, tuig na kuan, magkinabuhi ta na anaas pagkasala. Muna ingon niya. So ingon diri ta sa pagsulay sa Ginoo. Gibuhat sa Ginoo, gitugot sa Ginoon ang pagsulay. Unsa man kanang gingon diri sa Pebrero 18 sa 20 ang pagsulay sa Ginoo. Nganong gitugot man sa Ginoo mga pagsulay? Oh, nganong gitugot niya mga pagsulay? Kanang usahay gani wala lang tay madungag. Mura og ang tawo daw sige og hisgot og hardship. Kanang word hardship daw, kalisod sa pananiha. So, ingon dito, ang mga tao sumala sa sulat sa atong propetesa, ang mga tao daw magmurmur ba? Katong sa Exodus movement gani, sila murmur sa maningyutaan ni, may dito na paksiw, na melon, na pipino, di ba? Di ba? Sa Ehipto, may pa sa Ehipto. Pero diri di gyud matamnuman, wagi tubig, bisan tubig. Sige daw ang mga tao sa Exodus movement, sige daw reklamo. Sige ingon na lisod diri. O ana, mo kuno nang hardship sa ila, pero sa ato daw karon nagapanunod ta sa mga murmuring. Oh, nagapanunod daw ta kita mga 70 Adventist, the antitypical Exodus movement, padung man ta sa Canaan, sa heavenly Canaan, mao gihapon, na same gihapon na magsigreklamo. Kami sa una, liman mi sa akong papa diasliti. Ingon na, wa mi bugas brad. Ingon tong tao, nya mukaon pa man kamo. Oh, away problema. Oy problema. Ang problema kung di na mukaon tao, among silingan. Di na man gyud mukaon, patay oy. Patay. Nganong na ay pagsulay, nganong na ay tawag na kalisod. Ingon sa panultihon, naglisod man mi brad. Naglisod ba? Pag mag-Adventista mi, maglisod na mi. Ingon sa naglisod ka brad. Oh brad, lisod. Adi ka anas ka lisod. Oh. Kay kung anas ka kalisod, di ka na maglisod. Oh. Kung di ka kamao mo kaon og long rice, kanang gitawag na long rice, sa manang long rice. Kanang karlang kamote, unsa pa na? Kamuting kahoy, sa pa na? Daghan oy. Di ba? Kung di ta maanas kalisod karon, ingon siya, wa ang tao dari kunong nagkalisod, wa na maanas kalisod. Kay ang taong anas kalisod, di nagyud na magkalisod. Di ka na magkalisod oy. Magkalisod ka pa anad ka naman. Oh, pag-abos ka samok, wa ta maanad mukaon. Di man ta maanad mo natugbukid kay lapok. Pag-abot sa kalisod sa mga kalisdanan, unsa may buhaton nato? Aw. Sayon ra kayo. Nadto ra ta dayo syudad, di ba? Oh. Oh, muna ang pagsulay diri,
mauna siya ang pagputli ingon sa Hebrew na word sa sarap. Nagtanaw ko sa Hebrew diri sa tong lesson, sa Hebrew word sa pagsulay, sarap man. Nakita ninyo sa translation sa Hebrew? Ang word diri, ang kalisod o pagsulay, sarap sa Hebrew. Naunsa naman, nahimo namang sarap ang kalisod. Danawa sa Hebrew word, ang kalisod. Sarap. Unsa man ning kalisod? Sa kalisod, tudluan tas pagsalig sa Ginoo. Dilis pagsalig sa atong ugalingon. O, kay kumusalig ganito sa atong ugalingon, positive na, gingon na sa Spirit Prophecy. Ang pagsalig sa ugalingon, dili pagsalig sa Ginoo. Kay kung dili na gani ka musalig sa imo ugalingon, bot pasabot nagsalig na kas Ginoo. Hantod daw nga di ka mo surrender na musalig ka pa sa imong kaugalingon, wa gyud ka magsalig sa Ginoo. To mo ana, una gingon na pag wala na kay pagsalig sa imong kaugalingon, sa imong kaalam, sa imong talento, nagsalig na ka sa Ginoo. Ang pagsulay mo putli na, mo refine, mo bag-o sa tao na ang tao mo salig na gyud sa Ginoo. Kay kung walay pagsulay, halimbawa kanang gera, kanang moabot na gera, gituyo day na sa Ginoo kanang mga linog, mga kalisod. Para sa pandemic ba? Para sa pandemic. Ang mga backslider, simba. Ang mga di mo simba, nanto. Di na hinoon pasimbahon, musimba na hinoon. O, tambak mi dito sa bukid, nakapahimo hinoon mig church sa bundok, ay dito sa Laguna. Itong pandemic kay ang mga backslider nanto, paniguro sila. Kay, pandemic na ni. Oh, di na takapalit kabaligya. Pero karong naluag na, mingaw na dito. Mingaw na, balik na pod sila, mga backslider, nito na pod. So muna siya kinabuhi sa tao. O diri, mga kaigsuunan, ang giingon diri ang pagsulay ato ng pasalamatan. Para na, halimbawa, ako na ay naglibak na ko ba? Halimbawa, sister, halimbawa lang sa imo ko gilibak, imo ko gimarites. Unsa may akong batiyon nimo? Akong batiyon nimo ba? Masuko no? Masuko ko. Nga gilibak ko nimo. Pero pag abos panahon mo pasalamat ko nimo. Mag-thank you ko nimo. Tanang taon na nagbuhat og dautan nimo, mag-thank you ka karon masuko pa man ko nimo. Masuko pa man. Pero kung pag abos panahon pasalamat ko nimo. Ang mga taong nagtamay, masuko man ta. Pero moabot ang panahon makasabot ta na magpasalamat ko nimo. Ano man? Tungod nimo na challenge ko o nag-success ko. Tanawa mga tao na kana sila pobre kaayo ay magkaon sa mga tao na ilang pagkaon nila, pagkaos manok ana. Nahimong na-motivate ka ato nga pagpaubo sa imo ba? Muto yung naging na-challenge ka na nahimo kang overcomer. Oo. Karon masuko pa man ta. Kung dauton ta, buhatan tag dautan, masuko ingon sa Ginoo mo ingon ni Job. Mudawat ra kag maayo gikas kamot sa Ginoo dili sa dautan. Pasalamati ang tanang butang kay kini gitugot sa Ginoo alang kanimo. So muna siya na masuko pataron kung naay mo buhat sa atong dautan pero pag abos panahon magpasalamatan nila ngano man gitugot sila sa Ginoo na mahimo tang success. Mahimo kang success kay ma-challenge man ka. Pero kung ilibak ka ni sister, tapos mahiubos ka, tapos di na ka mo simba, malaya na ka, dadto na ka perting layo ang simbahan. Para dito sa among elder, tas luyo, dito mo simbas layo. Di harag siya sa luyo. Dito pa siya sa proper. Muna siya. So, ang atong lesson, mga kaigsuunan, kung naamoy kanang pangutana, ingon diri, kining mga panalangin sa matarong sa pagkinabuhi. Ang kining mga panalangin, mga kaigsuunan, ang panalangin, tanang butang na moabot sa ato panalangin na. Usahay, ang panalangin manggod atong common understanding nato pag
naidaghang kwarta mo abot, mo kuha natong business, walay problema, hayahay, smooth kayo ba? Muna'y panalangin na atong gusto. Pero kung mga problema gani, sa amoy ngo na ta, asa man ang Ginoo. Naitaw na layman sa Manila kung kauban, abtik siya mo lecture. Bible is for prophecy, pamatud-an niya na ang Dios dili pinagis Biblia. Kay daghan man minasugatan dito mga atheist, mga Charles kuha na dili mo tuog Biblia. Patudan niya. Nabutang siya ang hunahuna na naagyoy Dios, dili mahitabo sa ako ni na naay Dios, di mahitabo. Tanan niyang giunahuna brad na naay Dios, opposite ang nahitabo. Ang mga ebidensya na naay Dios sa imo hunahuna, nasbutang sa imo hunahuna na dili ni mahitabo sa ako na may Dios. Mahitabo ni sa ako na may Dios. Katanang mga expectation sa tao, opposite ang nahitabo. Unsa may simuna-unaon nimo kung opposite na nahitabo? Ha? Unsa isulti nimo kung tanang positive na hinuhuna nimo na naay Dios, puro negative man hingabot. Opposite man sa imong gituhuan. Hintawag siya sa ako. Ngayon siya, Brad, na ba'y Dios? Siya, walay Dios, Brad. Ano man, gitagaan man niya limitasyon ng pagka-Dios na dili ni mahitabo sa ako ni mga butang kay damay Dios. Mahitabo ni kay damay Dios, nagampo man ko sa Dios. Karon ang iyang pag-ampo opposite man ang nahitabo. Unsa na nga karon ang iyang pagtuo? Ang pagtuo wala na Dios. Oh. Mauna siya. So kini nga panalangin mga kaigsuonan, mga panalangin sa matarong nga pagkinabuhi, dili ta mag-ingon na tanang butang, tanang moabot sa ato panalangin na. Panalangin ang moabot sa ato kay kana laging kalisod ako nang giingon para ma-refine ta, para makuan ta ba kanang halimbawa naagi magsigig say tawag ana sigig hagit nimo tudluan man kaana sa pagpaubos kay gamiton man niya siya sa Ginoo sumala sa step to Christ daghan daw kung unsa daw ang atong kaluyahon sige nagtulisok kay para makasabot ka para ba nang pag humbleness dili daw na siya dali ra daw ma-define ang pagpaubos but dali ra ma-define what is humble o humbleness pero hantod nga dili daw na nato ma-experience sa atong kinabuhi dili ta able na maka-explain what is humbleness kung dili gyud maagian. Oh. Sige, Brad. May tao nga physically o pasulay. Doon na ba'y tao nga? Doon na ba'y tao? Wala. Wala gyud tao na dili mo aging pagsulay. Oo. Kay usahay manggod ang mga daghan man bisan sa ato pag-una-una, pagsulay man na makakita ta og mga butang tapos matong mahuna-hunaan tapos murag maibog ta or kanang maglagot ta. Tanan man na kay nay panahon na mura og wala kay pagsulay kay wala man ta kaila sa atong kaugalingon. Tanan yun. Sige, Brad. Mga tao nga kinahulay magsulay wala. Kaya pinalize na sa tao nga doon ay pagsulay. Tulog na sa Diyos. Sa pagtuon ba? Wala kamuntan na kung mga tao nga wala mong tuong Diyos, wala sa pagtuon pagsulay. Kaya kung para na to ang pagsulay o sa kapanalangin na to, kaya para mahukol ka itong pagtuon sa Ginoo. Pagmuntana kung ang mga tao magpuntong Ginoo wala na sila pasulay. Ang ilang konsepto, ang mga taong wala sa Ginoo, halimbawa Brad, taga-taga example. Halimbawa ang tao, halimbawa mag-inom-inom, tanang bisyo. Ang taong wala yung Ginoo, dili man na pagsulay kanang naimoabot na kuan, mga problema, di man na pagsulay gyud sa ila, tama man na. Ngano man, kung masakit na gani sila, nakoy nasugatan didto, ingon siya na gisilutan ako sa Ginoo, Brad. Gitunglon ako sa Ginoo. Oh. Tsaka naman siya nito o Ginoo. Pero iyan ang ipasangil sa Ginoo ang iyang binuhatan. Ngano man day unsa man day kakadtong kuan Brad? Kadtong kuan. Yan siya na aw pala hubog manggod ko, sikog kaon kuan na. Oh. Nagkasakit na siya, di na siya kaihi, wala na, lisod na. Dili man pag sa panahon na gibuhat nga to di man to pagsulay pag buhat niya lapas-lapas o kalisod di man to pagsulay
Pero pag nagkasakit na siya, iya nagipasangilan. Gitunglo na ko sa Ginoo, Brad. Ginoo na mahina yung tunglo. Halimbawa, mukaon kag daghan mga maalat nga mga pagkaon o tamis sa mga pagkaon, sige kaon sa mga tasong kolesterol, tapos nasakit na. Isa may atong pasangilan. Ginoo, gitunglo na ko sa Ginoo, Brad. Kuhit pa siya sa ako. Tunglo na ko sa Ginoo. Ang atong pagbuhat o pagkadautan, resulta na sa atong pagkaon o sig tamis, diabetes na. So, tama man gihapon to, Brad. Pero wala gito niya recognize na pagsulay. Pero pag ang tao gani, kung maka-realize na siya, makailan na siya Ginoo. Ako gani sa una na di man kumuampo. Akong tatay, among kaliwat, Pastor Lehman, di man kumuampo. Kay balo na magyud ko ang Ginoo, maluluyon, ang Ginoo, panalanginan, alalayan ta ka, bisan wala ka kaila, ana ba? Di kumuampo, kay balo gud ko ang Ginoo maluluyon, Ginoo motabang. Panahon na dito ko sa Bulacan, na magkakita magyud kog mga espiritu. Mubarog man akong diri. Di magyud ko katulog tintiro gabi. Luhod goy, ampo ko. Ana, nakamaw kog ampo sa mga pagsulay nako kay di man ko mo ampo kay kabati lagi ko sa wali na ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo bisan motabang sa bisan sa mga dautan, di ba? Ana, so wali ko mo ampo pero dito ko nakamaos pag-ampo sa mga pagsulay. Kanang ampo gyud na tininuod gyud na pag-ampo. Ana. So naay mga butang nga dili nato giisip na wala tay pagsulay. Pero tama gihapon na mahibalo ta kay tagaan ta si Ginoo sa pagkaalam sa pagkinabuhi nga matarong kay may balo man ka na pagsulay to. Kay balo ka. Makaibalo man ka na kini pagsulay ni. Kanang hagiton kas kapag kasuko pagsulay man na. Kanang wala na kay kwarta sa imong pitaka. Kanang wala na kay bugas pagsulay man na. Oh, pero dili na siya hinungdan nga kuan na mo kuan ka sa Ginoo kay ang pinakadali gyud nga muundang ang taos pag-alagad pag-abot sa mga pagsulay. O labi na kanang i-test nimo ang Ginoo. Nadaghan may mga record ana na Ginoo mahimo kong active sa bisper, midweek, simba, mga activity sa church, kuan ko. Basta ang akong pangayo nimo, mupasa lang ko sa interview pa US. Ano siya? Buhaton ako tanan Ginoo, magdasig ko, simba ko, apel ko sa mga bulhaton, pero papasaha ko sa interview sa padong US na. Tapos ang iyang padong US, di man siya kasimba na to. Karon gibuhat na niya ang iyang mga kwan, iyang mga saad sa Ginoo, mag-active siya. Karon wa magud siya kapasa, dako man kayo ang gigasto. Ingon siya, Ginoo, wa kami buhat sa imong part. O sa may nabuhat, backslide. Oh, backslide siya. Mao man siya kay balo. Kay balo man unta siya na pag-abot niya dito mao niyang trabaho, di siya kasimba. Mubuhat lang siya kay gusto niya nang ginumutuman po sa iyang gusto. Na pag-abot dito, maglabag-labag man siya nito. Oh, huwa man ditubag sa Ginoo. So, gibuhat niya tong iyang pangako sa Ginoo. Ang Ginoo, ingon siya, Ginoo, wa gyud kami buhat sa imong part. So, diri mga kaigsuonan, kaalam-alang sa matarong nga pagkinabuhi, kinahanglan yun makabaton tawag kaalam sa pagkinabuhi ingon nga matarong sa tubangan sa Ginoo. Asa man na makit-an sa imong pulong. Ang imong pulong akong gitipigan sa akong kasing-kasing. Kaya ang nature magud nato sinful flesh. Matag karon og unya makahuna-una tag dautan, makatanaw tag dautan, tapos makabuhat tag dautan. Pero kung gitipigan nato sa atong kasing-kasing ang pulong si Ginoo, diha na moabot ang daghang pagsulay. Kung wala man ka sa Ginoo, mo gingon sa atong igsuon na kung wala ka sa Ginoo, walay pagsulay. Yahay, di ba? Pero pagka na magtininuod ka na sa Ginoo, pero din daghan na pagsulay, daghay gamiton ang anak, ang sawa, silingan, igsuon, trabaho, di ba? Kwarta na di na ka mosulod sa bado. Kuha na gihapon. So daghay pagsulay sa balaan. Ang pagkinabuhi nga matarong puno sa pagsulay. Muna akong giingon, kung magkalisod ta, wa pa gyud ta maanas kalisod.
Kaya ang kinabuhi sa matarong daghan gyud kalisod hantod nga maanad na ta. Kay sumala sa Ecclesiastes ang kalisod sa Ecclesiastes 10 ba na 6 na ang kalisod exercise daw na nato. Unya kun di ta mo exercise, mahiblad man ta. So kanang kalisod pagsulay exercise na para sa pag-abot sa panahon sa mga malisod nga mga panahon. Sa halimbawa kanang gipaabot nato na sandilo, di na ta didto magkuan, di na ta anad man tag fasting. Oh, kami didto mi sa among area fasting mig udto di mi mukaon. Ako fasting ko every last Sabat, di gyud ko mukaon. Tapos sa usa ka adlaw, sa usa ka semana kapila ko magfasting. O ana kanang fasting ba na dili ka mukaon kana. So nindot kaayo. O nindot kaayo. So kung di ta maanad fasting, di ta mo anad kalisod pag-abot sa sa pagsulay, unsa may atong buhaton? Magsigit tag reklamo. Sugot mo na magkinabuhi mo ingon nga 70 Adventist sa kalibutan na nagkinabuhi mo na puro reklamo sa Ginoo? Dili oy? Oo, dili. So dili gyud ta mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo. Kinsa ba tong ang anak niya gialay? Si Abraham. Gialay niya. Abraham, ihalad ang imong anak. Oh, anak. Nagreklamo ba si Abraham? Wala, di ba? Oh, wala siya kay balo. Bisan kay balo siya na ingon ang Ginoo nung unang ingon ang Ginoo sa iya na ayaw paghain og tao, ayaw paghalad og tao kay dulumtanan na sa Ginoo. Tapos karon giingon na po sa Ginoo, ihalad imo anak. Nunya tao man to. Ingon siya, sa spirit prophecy naa daw dakong rason na dapat na si Abraham mo reklamo na. Ingon ka Ginoo ang akong anak, ang akong lahi mahimong sama sa balas o sama sa bituon. Ang akong lahi ang mudaghan. Tapos ingon ka pod na bawal maghalad og tao kay abomination sa imong atubangan. Karon mo ingon ka karon na ang akong anak ihalad na. Kana daw na panahon, pwede na si Abraham magreklamo sa Ginoo. Pero pangutana nganong wala mo siya magreklamo sa Ginoo? Ha? Na may complete na pagsalig trust sa Ginoo. Kay balo siya na banhawon ang tubag. Ingon siya sa mga kauban nila, pabilin mo diri kay mo balik rami diri. Di ba? So, ang pagtuo ni Abraham ang iyang tingog na nabatian ng una ay kaduha at katulo parehas sa natingog. Sigurado gyud siya na ang tingog na nabatian niya sa una ay kaduha katulo parehas sa Ginoo gihapon. Bisan og magkasumpaki to siya, hintuo man siya sa Ginoo. Muna siyang pagtuo na kinahanglan makatunan nato diri labi na diri sa Binaleo State Church. Kining atong lesson mga kaigsuonan, nindot yun ni kayo na kuan nato ba, masabtan nato na ang pagkinabuhing matarong dili smooth. Dili gyud siya. Sa gingon sa Lucas 3:74, panlimbasugi ang pagsulod sa pultahan nga masigpit. Oh, so ang Kristiyano naglakaw gyud na siya sa daghang pagsulay para pag-abot panahon overcomer ka. Overcomer ka. Mapasalamatan nimo mga taong libak nimo, nagbuhat mo og dautan kay wala sila, di man ka makamao magpasaylo. Di ko makamao magpasaylo nimo kung di ka makasala nako. So muna siya mga kaigsuonan, ang blessings dili lang sa mga butang sa kalibutan kundi ang blessings ingon ni mga tao sa mga tao sa Biblia na bisan ang kalisod ug kamatayon blessings na sa iya na nakaila sa Ginoo. Diri kutob may buntag kay wanay oras no. Makuha na nako ang oras sa divine service.